Nueva Ecija Provincial Police Office, formal nang nagsampa ng kaso sa 4 na sospek, sa madugong pamamaril patay, sa 2 pasaherong live-in partner na sina Gloria Mendoza Atolano at Arman Bautista, sakay ng Victory Liner Bus, sa Nueva Ecija. Sa panayam kay Nueva Ecija PNP Director, Police Colonel Richard Caballero, batay sa ginawang extrajudicial confession, ng isa sa mga naarestong gunman sa nasabing krimen, na kinilalang si Alan D. Los Santos, ay mismong anak na lalaki ng babaeng biktima, na kinilalang si Charlito Atolano Jr. alias Tisoy, ang itinuturo nitong utak sa likod ng nasabing pamamaslang. Humarap po kami sa Office of the City Prosecutor of Cagayan City, Isabela, and nagkaroon po talaga ng settlement o pagkakaunawaan doon. Nag-iyakan po sila, nagkapatawaran, at in fact nagkamayan pa nga. Matatanda ang batay sa mga impormasyong nakalap ng kapulisan, bago mangyari ang naturang insidente, ay mayroon ng matinding alitan ang babaeng biktima at anak nito, matapos nakasuhan ng biktima ang kanyang anak ng dahil sa pagnanakaw, at pagkarnap sa kanilang sasakyan. Samantala, kabilang sa 4 na individual na kinasuhan ng kapulisan ay ang 2 gunman, ang anak na lalaki ng babaeng biktima na si Charlito o alias Tisoy, at maging ang ka-live-in partner nito. Sa salaysay ng kapatid ng babaeng biktima, bago ang krimen, ay nagawa na raw tutukan ng baril ng kanyang pamangkin na si alias Tisoy, ang kanyang ina. Hindi na raw ito pinalaki pa ng kanyang ate Gloria, dahil baka makulong ang nag-iisa niyang anak. Matatanda ang inihayag ng Philippine National Police na isa sa posibleng person of interest sa pagpatay kina Gloria at Arman, ay ang nag-iisang anak ni Gloria. Una nang itinanggi ng kampo ng anak ng biktima, ang pagkakasangkot nito sa krimen ayon sa kanyang abogado. Opo, una po sa lahat, kinukundi na po namin ang brutal at walang habas na pagpatay kay Miss Gloria Atilano, o kilala rin bilang Gloria Mendoza nung siya'y dalaga. Patungkol naman po sa pagiging abogado po, Katropang Giro, ako po ang abogado ni Charlito Atilano Jr. o kilalang Tisoy sa kanyang kasong carnapping at robbery na isinampa ng kanyang nanay. Ano po? So sa ngayon po wala pa naman pong kasong isinasampa laban sa aming kliyente patungkol sa pagkamatay na ito. Pero ipinaliwanag ko po sa aking kliyente dahil pinuntahan siya kahapon ng CIGG at ng PNP at kinuhanan po siya ng written statement. Tinawagan niya ako at pinaliwanag ko sa kanya na natural lang po yun. Normal po na may ganung process of investigation ng ating kapulisan dahil nga naman mayroon pong pending case ang mag-ina. Kaya normal po at natural lang na magiging person of interest po siya. Napag-usapan na po namin yan katunayan noong pumutok ang balita noong November 15. Around 6 to 7 p.m. po tinawagan po ako ni Tisoy. At umiiyak at sinabi sa akin na, Tony, mayroong bumaril sa nanay ko. So tinanong ko po siya, ano po ba ang involvement niya dito kung mayroon man, at mariin niya naman po itong itinanggi. Sinabi niya na hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon o anuman, at lungkot na lungkot po siya nung nangyari ang bagay na iyon. Patungkol naman po, Sir Katropang Giro, sa mga haka-haka na naririnig namin, gusto po namin sanang sabihin na may naririnig kami, ngunit bilang respeto po sa pamilya, lalong-lalo na po sa pamilya ni Ma'am Gloria at mga naiwan niyang mga kapatid, ayaw na po namin pumunta pa doon sa mga haka-haka patungkol doon sa kanyang pagkamatay. Dahil lalo na po noong November 8 ng alas 2 ng hapon, nagkaroon po actually ng settlement ang mag-ina. Umarap po kami sa opisina ng Panglungsod at Taga-Usig, ng City Prosecutor, at nag-iyakan silang dalawa, nagkapatawaran silang dalawa, at kumbaga nalinaw po yung kanilang hindi pagkakaintindihan bilang mag-ina. Kaya po gulat na gulat kami nung nangyari ito at lungkot na lungkot po kami. Lalo na po mayroon kaming hearing sana next week. Opo, no. Pero po munang magbigay ng linaw o context doon sa nangyaring
pagpunta sa punerarya sa Cagayan City ng mga labi ni Ma'am Gloria. Ano po? Yung una po ay ang nag-claim po actually ay ang mga kapatid ni Ma'am Gloria. Pero tinawagan po ako ni Sir Tisoy at tinanong niya ako kung pwede daw ba namin ilaban. Kasi sa ayon po sa batas, yung immediate family po talaga dapat ang mag-claim at mag-aalaga sa mga labi. Kung titignan po natin ang batas. Kaya nga naman tinawagan po namin ang Ladores Funeral at tinanong po namin kung maaari kaming makipag-coordinate bilang abogado po ng immediate family. At pinagbigyan naman po kami si Tisoy po at saka yung kanyang tatay, si Atilano Senior, ang nag-ayos at nag-asikaso upang madala ang kanyang mga labi dito sa Kawayan. Patungkol naman po sa aming mga susunod na hakbang, ang napag-usapan po namin ng aming kliyente ay magpa-file po kami ng kasong murder doon sa dalawang nag-file na gumawa nito kay Ma'am Gloria. Pero sa ngayon po ay John Doe pa lang po ang kanilang identity. Kung kaya hinihintay po namin ang masusing investigasyon ng ating kapulisan para po ma-identify ang kanilang pangalan at pati na rin po ang kanilang at iba pang pagkakakilanlan. Napag-usapan po din namin ng aming kliyente na kami ay susulat sa victory liner dahil sa dalawang bagay po. Una, napansin namin na hindi nakapag-exercise ng extraordinary diligence ang victory liner para pigilan ang ganitong mga pangyayari sa pamamagitan ng siguro ng basic metal detector system bago pumasok ang mga pasahero. At pangalawa po yung pagkalat ng video po ng dashcam ng CCTV sa loob ng bus. Ikinalulungkot po namin ito dahil ito po ay kumalat bago pa malaman ng pamilya ang nangyari, ay kalat na po sa social media. Sa tingin po namin dahil ang CCTV ay nasa pamamahala at custody ng victory liner, sila po ang may responsibilidad na i-contain at pigilan ang pagkalat nito. Ngunit ang nangyari po, yung mga high definition po na mga video pa ang nagkumalat. Ibig sabihin, sila po mismo ang nag-upload sa social media. Opo. So susulat po kami sa victory liner upang maayos ang sigalod na ito at upang mapag-usapan kung ano man po ang pwedeng pagkakaayos ng mga partido. Pero gusto po namin sabihin na kinukundina namin ito, lalo na po yung pagkamatay ni Ma'am Gloria at pati na rin siyempre yung pagkalat po ng video na yon dahil na-expose po ang kanyang pangalan, na-expose ang kanyang mukha, pati po yung ID niya, sir. Tropang Giro, yung ID niya pinicturean ng bus driver, in-upload sa social media. Naintindihan po namin na ito ay newsworthy. Naintindihan namin yun. Pero sana po ay hindi po kumalat ng noon na expose yung mukha, yung ID, kasi ho, syempre masakit po sa pamilya na nalaman ng buong Pilipinas bago pa nila nalaman. Papo. Pero attorney, may mga nabanggit ba yung kampo po ng inyong kliyente kung may kaaway o may nakaalitan itong mga biktima ho natin, particular si Ginang Gloria? Katunayan po mula mismo kay Ma'am Gloria. Noong November 8, 2023, alas 2 ng hapon sa opisina ng City Prosecutor, nabanggit po niya na meron siyang threat sa kanyang buhay. Pero mayroon po kaming mga haka-haka at narinig. Pero bilang respeto na lang po sa pamilya dahil ito po ay sa totoo lang po, yung nangyaring carnapping at robbery case ay hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mag-ina. It's a very simple family problem po. Tapos ito po compounded by the fact na nagkaroon ng murder kay Miss Gloria. Talaga pong sumabog at naging hindi kontrolado yung mga impormasyon na kumakalat. Kaya ayaw na po namin dagdagan yung mga haka-haka, pero meron po siyang mga nabanggit na mga
death threat sa kanya. Mm-mm. Noon po mismong panahon na kami ay ongoing ang aming settlement and mediation. Opo. Pero in short, Attorney De La Peña, handa po ang inyong kliyente na makipagtulungan sa PNP para maresolba yung kaso. Tama po yan, Katropang Giro, at sa totoo lang, nakipag-coordinate na po ang ating mga kliyente sa pamamagitan ng pagpirma ng mga written statements. At handa rin po kami makipag-coordinate sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po pag na-identify na natin ang pangalan at iba pang pagkakakilanlan ng mga assailants para po makuha natin ng hustisya, makapag-file tayo ng kaso dahil hindi po katanggap-tanggap talaga itong nangyaring ito. Opo. So ngayon, Attorney De La Peña, nagkaroon na ba ng pagkakataon ito pong inyong kliyente na makadaupang palad yung mga kanila pong mga kaanak? Ang nangyari ho kasi sa Katropang Giro, noong na-file po yung carnapping at robbery case, natural lang na medyo may konting sigalot sa pamilya. Katunayan po niyan, prior to the case, maganda po ang relasyon nila. Ay tignan niyo po sa Facebook. Napakaganda ng relasyon nila bilang pamilya. Ang problema lang po, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at syempre, nadamay na nga ang mga kapatid ni Ma'am Gloria siguro sa inis na rin sa aming kliyente dahil nga ganun po talaga eka nga, blood is thicker than water. Eka nga. So, ang kagandahan po niyan, sir, noong November 8, 2023, 2 p.m., kasama po ang kapatid ni Ma'am Gloria na si Sir Aga Mendoza na humarap sa amin sa Fiscal's Office para pag-usapan at ayusin ito. So, yun po ang kahuli-hulihang pagkakadaupang palad nila. In fact, nagkamayan pa sila at nag-iyakan at nagkapatawaran. Unfortunately po, nangyari nga itong karumal-dumal na pagpatay kay Ma'am Gloria. At Attorney, maidagdag na din natin kasi sinasabi po kasi sa ibang mga report na although na merong sasakyan o private car naman itong mag-live-in partner, pero hindi nangyari yung tipo na gamitin sana nila ito going doon sa kanilang destination. Kasi ang sinasabi sa iba pong mga report ay meron atang kukunin sa bahagi po ng Tarlac City. Alam ba yun ng kampo po ng inyong kliyente na yung araw na yon ay aalis ang mga biktima patungo sa Tarlac? Una po sa lahat, tama po yung sinabi nyo, Katropang Giro, na mayroon nga silang sasakyan. Isa itong Isuzu D-Max na involved na doon sa karnak dahil hiniram isoy na dati naman na niyang ginagawa pero nagkainitan ba? Hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan. Totoo po yun, meron silang pribadong sasakyan. Patungkol naman po sa kaalaman kung nasaan si Ma'am Gloria o kung saan pupunta, wala na po kasing magandang komunikasyon si Tisoy at saka si Ma'am Gloria mula po nung na-file ang kasong ito. Talaga pong ayaw nang kausapin ni Ma'am Gloria si Tisoy at si Tisoy ayaw na rin kausapin si Ma'am Gloria. Pangalawa po, nakatira din po si Ma'am Gloria sa Lucas Division, Cagayan City, Isabela. Si Tisoy naman po ay nakatira sa Santa Luciana. So kung taga-Kawayan ho kayo, makikita ninyo na hindi ganun ho kalapit yung dalawang lokasyon na iyon. Ang pinagtataka lang po namin sa Katropang Giro ay paano nalaman na magbabas sila. Opo, ibig sabihin ho ay alam kung ano yung mga plano ni Ma'am Gloria kung saan siya pupunta. Gaya nga lang nabanggit ninyo, Katropang Giro, na pupunta sa Tarlac para kumuha ng jewelry. Ano po, ayon sa balita. Wala po akong personal knowledge doon. Yun lang po ang nakita ko doon sa interview kay Aga Mendoza na kapatid ni Ma'am Gloria. Pero yung pong mga impormasyon na yun, sir, ay isa lang po ang konklusyon natin kilala po ni noong kung sino man ang perpetrator nito, yung anumang mga plano ni Ma'am Gloria at nung kanyang kinakasama. Pati po yung paggamit o hindi paggamit ng kanilang pick-up truck ay alam din nung kung sino man po ang perpetrator nito. Kaya nga
napakalungkot po nito para sa amin, lalo na nakapag-settle na yung mag-ina. At ang plano po ni Tisoy, ng kanyang anak, ay magpa-file po talaga kami ng kaso ng murder doon sa mga gumawa nito, at gusto naming malaman kung anong kanilang mga pangalan, address at iba pang pagkakakilanlan. Okay, ito. Attorney, siguro panghuli na lang mensahe po ninyo, kasi nga sabi nyo nga talagang nakakalungkot man pong isipin, pero nandyan na nga, nangyari na ang nangyari. Mensahe na lang po siguro doon sa ilan po nating mga kababayan na bagamat sa ngayon hindi talaga katanggap-tanggap yung nangyari po sa mga biktima. Opo, patuloy po kaming nakiki-coordinate sa ating mga kapulisan para po matulungan ang pamilya na mahanap ang mga perpetrator. Humingi po kami ng tulong sa ating mga kababayan na kung sino po ang nakakilala sa mga ito, lalo na nakita naman ang kanilang mukha sa CCTV. Tulungan po ninyo kaming ma-identify sila dahil gusto po namin makamit ang hustisya. Patungkol naman po sa pagiging person of interest ng aking kliyente, welcome po yun kasi normal po yun na police investigation. Handa po kaming makipag-coordinate at gagawin po namin ang lahat para makamit namin ang hustisya. Salamat, Katropang Gio. Maraming salamat, Attorney Mark Angelo de la Peña. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.